Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back, no? Ayan, welcome back na naman dito sa home lab natin at saka channel natin. Ayan, meron tayong isang kapitbahay na nagtatanong. Komplikado po yung katanungan niya, no? Ang katanungan po niya is, required ba talaga na magkaroon ng firewall or required ba talaga na yung firewall mo is yung license or yung Sophos, Cisco ASA or Fortinet or CyberRoam, mga ganun, di ba? Required ba talaga yun sa isang company? Okay, so nanghingi po siya sa akin ng konting explanation kung para maintindihan niya para kung ano daw ang kailangan niyang i-request sa company nila. Kasi bagong hire lang din po siya, tapos wala pa silang firewall. So basic setup network lang, which is may 5 switch siya. Ang dami nilang client, tapos ang setup lang nila ngayon is ano siya, from ISP router to switch na. Wala na silang iba pang equipment kasi etong company nila before is wala silang IT. So ngayon nag-hire sila kasi hindi na kaya freelance, so nag-hire sila ulit ng bago. Kaya ang tinatanong po niya sa akin, pinapa-explain niya sa akin kung ano nga ba daw ang kailangan na i-report niya dun sa admin or sa management nila para mabili yung firewall. Okay? Ano nga ba daw ang advantage kapag naka-license or yung kagaya ng ginagamit natin na pfSense or Microtech. Okay? I-explain natin yan based dito lang sa experience natin, no? So, eto mga kapitbahay, no? Disclaimer, hindi ako expert pagdating sa mas marami pang may magaling or mas expert pa sa akin. Pero eto, i-explain ko, i-share ko dun sa tropa nating IT based dito sa experience or based sa pinag-aralan ko at saka based sa experience ko. Okay? Ano nga ba ang advantage kapag naka UTM firewall ka, which is yung mga license, yung yearly yung bayad. Advantage ng kunwari naka pfSense ka or ka Microtech firewall ka, which is yung NG firewalls. Yan, mga ganon. Okay, let's go. So, kung mayroon kayong comment or may dagdag kayo na information para malinawan yung isa natin subscriber, comment down below para mabasa din nila, no? Tapos, based lang to sa experience ko. Alright, so let's go, pag-uusapan natin. So, ayan mga kapitbahay, no, kung yung mapapansin, meron tayo ditong pfSense at saka Microtech. Okay, eto mga kapitbahay, no, eto, unang-una natin i-consider is, kung wari, mga small business company lang tayo, is dapat ang i-consider talaga natin is yung budget. Alam naman natin yung mga next generation firewall at saka yung mga UTM firewalls is napakamahal po ng price nun, is yung license po niya at saka yung yearly po niya na bayad. Ayan, kaya ang suggestion ko po sa inyo, kung hindi naman ganon ka-sensitive ang kumpanya nyo or kung gusto mo lang na maging secure yung network nyo na hindi mapasukan ng mga intruders or yung mga ibang IP na mag-a-attempt dun sa firewall nyo or sa network nyo, pwede na siguro kayo gumamit ng mga stateful firewall. Okay? Paano nga ba? No? So, dyan po sa mga hindi nakakaintindi or hindi familiar sa mga types of firewall, mayroon po kasi tayong tinatawag na different types of firewall. Okay? Since before, mayroon na itong mga ganitong firewall. Pero ang pinakabago kasi is yung next generation firewall at saka yung UTM firewall. Okay? Paliwanag ko ng konti based dito sa kaalaman ko, no, kung ano ang pinagkaiba para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba talaga klaseng firewall ang need nyo bilhin kapag nag-setup kayo ng network. Nagdedepende doon sa anong klaseng company ang mayroon na sisetapan nyo. Alright, let's go. Unang-una, no, wag nyo talagang kalimutan is yung budget. At saka kung gaano nga ba kakaya ng isang company na magbili ng ganong device or ng ganong security device. Okay? Ano nga ba ang mga different types ng firewall? So, mayroon tayong mga sinasabing firewall na packet filtering firewall, proxy firewalls. Siguro familiar na kayo dito sa iba, no? Tapos yung circuit level gateways. Ayan. Pag sinerge mo yan sa Google, nandun po lahat ng meaning yan. Ang familiar po ako dito is yung mga ganito. Unified Threat Management Firewalls. Okay? So, si Unified Threat Management Firewall at saka si Next Generation, yan yung mga mahal na firewalls na mabibili mo kasi ano po yan eh, may licensing po yan. Okay? Ano nga ba? Saan nga ba napaloob si pfSense at saka si Microtech? Kasi madalas kapag yung isang company is nagtitipid, eto talaga ang pinaka-the best na firewall na pwede nyong gamitin. Isang bagsak lang. Okay? Stateful Inspection Firewall. Ayan. Yan, dyan po napaloob si pfSense. Kung yung mapapansin, si pfSense at saka si Microtech, yung type na firewall nila is Stateful Inspection Firewalls. Okay? So, nag-i-inspect po siya through state, port, at saka yung protocol. Okay? Para maging secure. Madalas, ito yung ginagamit ng mga university kasi mura na, isang bagsakan pa.
Like for example, CPF Sense. CPF Sense kasi, kung nyo mapapansin, stateful po yan. So, more in firewall siya. Yan, rules, blocking ng rules ng port, at saka, parang ano yan parang guard nyo sa office or sa building nyo. Lahat ng papasok, chinecheck niya isa-isa. Yung port, yung protocol, or yung anong purpose mo, parang mga ganung scenario, no? Stateful inspection firewall. Yan po yung CPF Sense. Okay? So, ang pinagkaiba lang po naman nila is konti lang. Kasi, etong si next generation, parang pinag-combine niya na stateful inspection firewall at saka Unify Threat Management Firewall. Kaya mas mahal po yan. Okay? Kung nga gusto mo ng medyo mura-mura lang, so mag-UTM ka na. Ang pinagkaiba lang naman nila is mayroon silang web filtering, application control, at saka may antivirus. Yan yung pinagkaiba nila ng next generation at saka UTM firewall dun sa stateful inspection. Okay? Pero dahil nga ngayon medyo nag-a-advance na, so yung mga gumagawa ng firewall ng mga stateful inspection firewalls is ina-update na nila. Kung yung mapapansin, di ba, sa pfSense, every month may update po siya. Every year ata may update po siya. Lalo na si pfSense na, ito ang katulad sa akin yung pfSense ko na pfSense Plus. Ayan, pfSense Plus po. Ayan, kung nyo papansin, pfSense Plus. So, yung pfSense Plus, yan yung license ni pfSense, which is, kunwari, bibili ka ng Netgate firewall mismo. So, siguro mga nagre-raise ng 60K. Pero isang bagsakan lang po yun. So, once na binili mo yung firewall na yun, na pfSense na Netgate, 60,000, isang bilihan, pero yung license po nun, lifetime. Pero yung update po nun, every month. Okay? So, yan yung ginagawa ni pfSense. Parang si si Microtech. Kasi si Microtech, stateful inspection firewalls din po siya. So, more in port, protocol siya nagbo-block. Kung yung mapapansin. Yan. Si Microtech is pwede ka mag-block individual, which is mayroon siyang parang URL filtering. Wala siyang web filtering at saka wala siyang application control, pero pwede mo siyang i-block through protocol, port, or state. Yan. Pwede mo siyang i-block kasi nga stateful firewall po siya. Okay? So, kung ikaw may isang company tapos nagtitipid, bakit mo kailangan pang bumili ng mga katulad nito, yung mga ganitong UTM firewall or next generation firewalls? Okay, so siguro ang mga bumibili ng mga ganito is like, for example, may website ka na niraran sa isang company mo, or meron kang, yung business mo is database or file server sharing na company, like nagde-data storage ka, siguro kailangan mo ng next generation or unified threat management. Okay? Sa mga ganong scenario na. Pero kailangan talaga mayayaman na company na po yun kasi masyadong mahal po talaga yun. Pero kung gusto mo lang na maging secure ng network mo, mabablock mo yung or malilimit mo kung sino lang yung allowed or kung sino lang gusto mong padaanin, pwede ka na dito sa stateful inspection firewalls, which is si Microtech. Si Microtech po kasi si pfSense medyo mahal pa. Si pfSense, ang pinakamahal na device ni pfSense is umaabot din ng 80K, pero napakaganda na po nun. Medyo mas parang si pfSense may hawig na po siya sa dito sa UTM firewalls kasi meron na po siyang meron na po siyang PF Blocker NG, which is meron siyang URL or content filtering at saka web filtering. At saka napakadami po talaga ng package na pwede mong gamitin kay pfSense. Ayan. Kailangan mo lang talaga aralin. Ayan. Kung nyo papansin, kapag nagpunta ka dyan sa package, napakadaming package na pwede mong i-install. Ayan. Nandyan po lahat. Kaya may hawig na po siya sa pagiging UTM firewall or next generation firewall. Pero hindi sila medyo malayo pa rin talaga kapag i-compare mo siya doon. Okay, sa price pa lang. At saka si Microtech, napakalupit ng blocking ng protocol, ng state at saka ng port neto kasi nandyan lahat pwede mong gawin. Kasi sa typical na office network, like for example, magtayo ka ng office, so ang kailangan mo lang naman, di ba, kailangan secure network mo, hindi ka mapasok from internet papunta dito sa local network mo. Tapos basic blocking ng mga website para syempre yung mga pasaway mong empleyado is hindi maka-access ng YouTube, hindi maka-access ng website,
o hindi maka-access ng Facebook, ganun. So, dito kay Microtech, pwede mo siyang i-block through firewall rules, Mangle, address list, layer 7 protocols, nandyan po lahat. Pwede mo siyang i-block per IP, per port, kung ano yung gusto mo, nandyan lahat. Kasi nga, stateful po siya. Right? Tapos, CPF-Sense ganun din. Nandyan din lahat. Ang dami. Pwede ka mag-block through PF Blocker NG. Pwede ka mag-block ng through firewall rules. Pwede ka mag-block gamit ng ibang proxy server. Kasi CPF-Sense, meron na rin siyang may kasama na siyang packet filtering firewall at saka proxy firewalls. Kasi tsaka may IDS na rin siya, yung intrusion detection. So, parang Unified Threat Management na talaga siya or UTM firewalls na siya. Kailangan mo lang talaga kabisaduhin or kailangan mo lang talaga aralin si CPF-Sense para magamit mo lahat ng kanyang features. Ayan. Kaya, kung gusto mo ng mura, solid, CPF-Sense ka na. Kung gusto mo ng pang ISP, pang business, or pang office network, pwede ka rin kay Microtech kasi almost the same lang sila. Ang pinagkaiba lang is si Microtech kasi wala pa siyang nakalagay na web filtering, more in stateful or protocol blocking lang po siya. Pero napakadaming features ni Microtech na pwede mong gamitin kapag gagamitin mo siya sa office. Kunyari, may office kayo tapos mga 50 to 100 users lang kayo, pwede mong gamitin to si Microtech, which is kahit yung Microtech lang na RB o yung ginagamit ko na pang testing na ito, yung Hex, pwede po, kayang-kaya na gawin as long as na yung internet mo hindi halalagpas ng 1 gig. Kayang-kaya niya po i-manage yan. Okay? So, kung gusto mo mura pero malupit na firewall, punta ka na dito. Yan. Stateful inspection firewalls. Okay? So, isa sa mga dalawa sa mga yan is CPF-Sense at saka Microtech. Okay? Kung nyo mapapansin, yan. CPF-Sense, ayan, stateful daw. Ayan. Si Microtech, stateful daw. So, yung mga NG firewalls or yung mga UTM firewalls, ito yun. Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Cisco, Secure Firewall, Sophos, yan yung mga UTM at saka next generation of firewalls, yung mga mamahal yung license. So, kung hindi mo afford yan, medyo madugo talaga yan kasi yearly po yung license niyan. Hindi katulad ng PF-Sense at saka Microtech, one time, big time. Okay? So, si PF-Sense, meron sang alternative. Pwede mong gamitin yung community edition niya. Okay? Mas mura si Microtech kaysa kay PF-Sense. Ang problema lang kay Microtech kasi more in design siya for ISP provider. Pero, kung basic networking lang naman ang gagamitin mo, VLAN, port blocking, protocol blocking, state blocking, at saka yung mga VPN or batag neto, hotspot or yung mga Wi-Fi restriction, pwede ka na kay Microtech. Kailangan mo lang talaga na kabisaduhin sa Microtech. Okay? So, dyan po sa mga tropa nating IT na mga gusto maging security or maging system or network administrator, pwede nyong aralin tong maraming certification na ino-offer si Microtech. Alam ko mayroon na rin dito sa Pinas. CPF-Sense, alam ko mayroon na rin siyang certification dito sa Pinas pero bihira lang, di ba? Pero mas mayroon na akong nakita kasi sa Microtech marami na. Right? So, yun. So, stateful, yan. Ito yung pinaka-the best, mura na pwede mong gamitin na firewall, na klaseng firewall. Stateful inspection firewall. Okay? Para hindi ka na mahirapan. Kailangan mo lang, maraming tutorial po niyan, no? Sa Microtech, sa PF-Sense. Kasi, pag mga typical office, block YouTube, block Facebook, block yung mga ads. Ito kasi si Microtech, wala siyang, ad or, yung adware blocking, yung parang ganito siya. Parang ganito siya. Wala siyang ganito. Ayan. Wala siyang, ayan, yung mga ganitong blocking na naka-bundled. CPF-Sense, merong ganyan. So, i-add mo lang yan, automatic. Yan. Pero, kunyari, gusto mong gayahin yung mga ganito,
na meron CPF Sense, pwede mong gawin kay Microtech, gamitan mo siya ng OpenDNS na DNS kasi meron siyang blocking system din ng mga porn, ng mga ads, ng mga adware, meron din po yun, OpenDNS. Okay? So, sana na nalinawan po yung tropa nating ID na nagtatanong, no? Kung gusto mo ng mura, mag stateful inspections firewall ka. Huwag ka mag UTM or NG firewalls kasi napakamahal po. Unless kung mayaman yung kumpanya nyo. Alright? So, sana may maisa-suggest ka na dyan sa office nyo para makapag-set up ka na ng firewall. Okay? Kung mayroon kayong mga katanungan or basic configuration pagdating sa pfSense at saka sa Microtech, PM nyo lang po ako or gagawan ko kayo ng video or isusupport ko kayo para ayos, di ba? Okay? So, pfSense, the best po talaga. Para sa akin, no? Pagdating sa murang firewall, nandyan na lahat. Pwede ka na mag-VLAN, pwede ka nang mag-captive portal, nandyan po lahat. Wala ka nang hahanapin. Parang CPF-Sense kasi parang pinagsamang packet filtering, proxy firewall, at saka stateful inspection firewall. Yan na po siya. Kaya, kung hindi pfSense, Microtech. Kung basic configuration, kung basic ka lang, Microtech, pwede ka na dun. Yan. Kung gusto mo ng mas advanced, mag-pfSense ka. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan naman kayo for today's vlog. Sana nalinawan po ng konti lang. Yung tropa nating IT na nagtatanong para magkaroon na po siya ng idea. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace. Ingat po kayo lahat. Kung meron kayong comment at suggestion, comment down below or may katanungan kayo para masagot natin. Alright? So, thank you so much. God bless and peace.